May mga lugar sa Pilipinas na sadyang kilala dahil sa angking ganda. May mga tanawing nakakabusog sa mga mata. Ang iba naman ay dinadayo dahil sa kasaysayan at kultura. At mayroong isla sa ating bansa ang noon pa may pangarap kong puntahan. Hindi lang dahil sa angking ganda nito, hindi sa napakalalim nitong kasaysayan. Ito ang Limasawa Island. Dito naganap ang kauna-unahang misa sa Pilipinas noong March 31, 1521, Biyernes Santo. Mula sa mga dayuhang Espanyol sa pamumuno ni Fernando Magallanes o mas kilala bilang Ferdinand Magellan. Kaya't sa isla ng Limasawa, unang umusbong ang Kristyanismong parte ng kultura natin ngayon. Nang magkaroon ako ng pagkakataon na mapuntahan ko ito, hindi na ako nagdalawang isip pa. Kasama ang aking mga pinsan, tara at bumiyahe tayo papunta sa Limasawa Island. Mula rito sa bayan ng Kalubian, Leyte. At please like this video bilang suporta, i-share kung nagustuhan nyo at mag-comment kung taga saan ka ang inyong kompletong pangalan para ma-shoutout natin sa susunod na video. Special shoutout kay Faith Martinez, ang pinakaunang nag-comment sa last video natin about sa kung magkano ang pamasahe sa Roro sa naging biyahe ko mula Metro Manila papuntang Kalubian, Leyte. Shoutout kay Anthony Encinares from Villarreal, Gubat, Sorsogon. Shoutout kay Charito Gravoso from Bagumbong, North Caloocan City. At shoutout din kay Omar Ramos from Qatar. Kung sa Facebook o sa TikTok nyo po ito napapanood, sa YouTube po kayo mag-comment sa mga gustong magpa-shoutout. Tara, biyahe na tayo papuntang Limasawa Island. Alas 12 ng tanghali ang alis namin. Medyo mainit pero okay na to. Kaysa syempre umulan. Mas okay na yung mainit kahit sobrang init. Wag lang umulan. Dahil ang daan natin ay pa San Isidro. Kanan tayo dito guys. Yung pakaliwa na yun ay papuntang Leyte, papuntang Limon sa may papuntang Carigara. Yun yung papunta ng way na yun. Dito tayo sa papuntang San Isidro para may iba naman, no? Dahil dito sa kalsada na to wala masyadong dumadaan din dito or bibihira yung mga sasakyan, ng mga malalaki sasakyan na dumadaan. Dito pababa sa San Isidro talagang pakurba-kurbada lang. Kaso hindi naman ako magaling sa mga kurbada, kaya chill ride lang sa mga kurbada, ano? Tapos isang diretso na to papunta sa may mismong bayan ng San Isidro. Magkatabing bayan lang kasi yung Kalubian tapos San Isidro. Siguro ang layo dun sa Kalubian proper papunta sa San Isidro proper ay mga 15 kilometers or 17 kilometers, mga nasa ganun lang. At ito na ang San Isidro or bayan ng San Isidro. Ito na yung proper ng San Isidro, Leyte. Tapos itong way na to guys ay papunta naman tayo ng Cananga, Leyte. So dumaan na tayo sa mga bayan ng San Isidro, Tabango. Dumaan na rin tayo ng Villaba kanina. Tapos ito naman ay Pacananga, Leyte. Tapos Pacananga, Leyte naman may intersection doon. Kakanan tayo papuntang Ormoc City. So ang oras ay 1:12 PM. Isang oras na tayong nag-ride out mula doon sa Kalubian. Ganda rito sa kaliwa ko. Ang lawak ng kapatagan dahil sa palayan. Tapos may kabundukan o bulubundukin tayo nakikita. Ang ganda sa mata. Kaya kahit na mainit yung panahon ngayon, kahit sobrang init ng panahon, pero dahil sa magandang tanawin na nakikita, parang baliwala din yung init. Hindi rin natin randam. Yo guys, nandito tayo sa may Cananga, Leyte. So nagpa-gasolina muna tayo. Ang per liter ng regular dito ay 88.95. And so yung oras natin ay 1:35 PM. Medyo malayo pa yung biyahe natin. Ayan, nangingi sila ng sticker. Subscribe sa YouTube sir, og sa Facebook pod. Inyongan. Salamat. Kaya sa mga nag-assist sa atin ng mga staff ng Petrogas dito sa may Cananga, Leyte, or sa bahaging ito ng Cananga, Leyte, ay isang malaking shoutout sa inyo mga sir. I've been gone, I've been lost in the loops. Got a hoodie and some headphones, walking with troops. Ain't no inches in the feed, just noise and flex. But I found God once in the vinyl. Around 5 PM na makarating kami sa Hilongos, Leyte, at dito muna magpapalipas ng gabi upang bukas ng umaga ay biyahe na papuntang Padre Burgos, Southern Leyte, dahil doon kami sasakay ng bangka patawid sa Limasawa Island.
Good morning guys, so mula rito sa Hilongos, Leyte ay babiyahe tayo ng mga 1 oras at kalahati papunta sa Padre Burgos or bayan ng Padre Burgos sa Southern Leyte. So dadaanan natin ang mga bayan ng Maasin or ng Bato, Leyte, tapos Maasin, Southern Leyte, and then papuntang Padre Burgos. So mula sa Padre Burgos, doon tayo sasakay ng bangka patawid ng Limasawa. Yun, so ang oras ngayon ay 6:24 AM. Don't let them pull you or push you around. Shut your mouth, keep you down. Get up, get up, get up and run. Yeah, from the darkest moons, rising sun. Ow! Take the rain. Take the reins. Take the Pila, tagpilang motor ya og 250. Oh, 50 sa bangka, 150 sa labor, o 34 sa ang sa tao ya sa tao, 200. 200. At nakakuha na kami guys ng aming ticket patawid ng Limasawa Island. Tapos isasakay namin tong motor papunta dun sa Limasawa kasi 2 days kami dun. Kaya isasakay namin tong motor. Ang bayad sa tao ay 200 pesos. Tapos merong environmental fee na 50 pesos. Tapos ang bayad sa motor naman ay 250 pesos. Pero may bayad pa or may additional na 150 para naman sa labor o yung mga tao na magsasakay nito. So ito yung sasakyang bangka guys patawid ng Limasawa Island. Yun, so kakarga na daw tong motor guys. So guys, nandito na kami sa bangka patawid ng Limasawa Island. At ito nga pala yung mga kasama ko ngayon, si Kobe Gabriel at Kenneth. So ang binayaran namin dito sa may bangka, kung yung tao lang patawid ay 200 pesos. Tapos sinama na namin yung motor para syempre makaagala kami doon, makakaikot-ikot kami at gagamitin namin yung sarili namin motor. So yung motor ay 250 pesos, tapos 150 pesos para naman sa labor. So suma total nasa 600 pesos something dahil may 50 pesos pa na environmental fee. So 650 pesos yung total na binayaran kasama ng motor. So iba pa yung pabalik sa mga susunod na araw. So aabutin ng mga 1 oras o lagpas 1 oras, depende sa bilis ng pagpapatakbo nitong bangka. So ang dami ring sakay nitong bangka. Siguro mga 50? No, mga lagpas 50 yung capacity nitong bangka. 10, 15, 18. O lagpas pa 100, no? 100. So mula rito sa Padre Burgos ay patawid tayo ng Limasawa Island ng lagpas 1 oras or nasa ganun. So yun guys, at medyo maalon lang, buti na lang marunong lumangoy yung mga kasama ko. Ililigtas naman nila kami, no? Kasi mga ano naman to sila, paldo. So yun, at patawid na tayo. At yun na lang, antayin natin mamaya. Let's go. Yo guys, andito na kami ngayon sa Limasawa Island. At ito, bumababa na ibang mga pasahero. Tapos kami, bababa na rin kami nito. Tara. Tapos ayun yung motor natin, kinarga natin. At gagamitin natin yan para makalibot dito sa Limasawa Island. Ayun din yung motor ng ni Kenneth tsaka ni Kobe. May tupada din eh. Ko ito ana. Salamat. Dire na lang sir. Salamat sir, salamat kayo ha. Salamat. Yo guys, we are here at Limasawa, or we are here in Limasawa Island. My heart on my sleeve and a smile on my face. Wishing for style for the cool kids to see. I'm just a misfit dreaming of what I could be. Oh, I wish that I was cool like them.
Yo guys, good morning sa inyo lahat at nandito tayo ngayon sa South Parola Beach Resort dito sa may Limasawa Island at ang stay namin dito ay 3 days and 2 nights kami rito. So kahapon tayo dumating dito sa Limasawa Island and hindi pa namin masyado na-explore yung lugar na to sapagkat nagpahinga muna kami, sobrang pagod lang, and then dinama muna namin dito yung lugar. And then tapos mamaya no, maiikutin natin yung iba't ibang mga pwedeng puntahan dito sa isla. At kung gusto niyo pumunta rito sa Limasawa, itong isla na to ay puntahan ninyo sapagkat kung gusto niyo ng tahimik na lugar, peaceful, I mean yung walang yung mararamdaman mo talaga yung buhay ng isang isla dahil pagdating dito ng mga 8 PM, 9 PM, sobrang tahimik na ng lugar dito. At dito kami nagstay sa South Parola Beach Resort. Tapos mamaya mag-iikot-ikot kami para makita natin yung iba pang ganda nitong isla ng Limasawa. Yun, so mula rito sa sa pinag-stayhan namin dito, napakaganda, napaka-peaceful. Kung bibisita kayo ng iba't ibang mga isla, syempre doon na kayo bumisita sa mga isla na talagang mararamdaman ninyo yung pagkapayapa ng lugar, yung walang nagbi-video okay, walang nagpapatugtog, yung mga ganyang klase ng bagay, as in magbabakasyon ka lang talaga dito. Yun. Yo guys, ito ay day 2 namin dito sa Limasawa Island at ngayong ikalawang araw namin, pupuntahan namin ang iba't ibang mga pwedeng puntahan o mga tourist destination dito sa Limasawa Island. Kaya ano pang hinintay natin, kahit mainit ang panahon, let's go! Kahit sobrang init na ang panahon o kahit sobrang tirik ang araw ngayon dito sa Limasawa Island, ay sobrang ganda pa rin magmotorsiklo or maglibot-libot sapagkat sobrang tahimik lang talaga ng isla na to. Hindi ito yung isla na parang pag pumunta ka ay gusto mong mag-party-party or makisalamuha or makapaghalubilo sa ibang mga tao. Hindi. Ang pag pumunta ka rito sa Limasawa Island, kumbaga pupunta ka rito para maging peaceful yung bakasyon mo. As in, island life or buhay sa isla, yun yung mararanasan mo. At siya nga pala, dito pala sa Limasawa Island guys, ay kapag ikaw ay mag-iikot-ikot o magmamotor-motor, kinakailangan mong magsuot ng helmet. Yun, so may helmet dapat. At kung wala ka namang motor na gagamitin, pwede kang mag-arkela dito o magrenta ng motorsiklo ng 24 hours ay nasa 700 yata o 800 pesos, no? Tapos yun, at may kasama ng helmet yung syempre. So hindi pwede na pupunta ka lang dito or kapag hindi pwede na magdadrive ka dito na walang helmet dahil may mga nanguhuli or yung LGU rito ay nanguhuli. Siyempre for protection na rin. Kaya tara, puntahan at libutin natin ang Limasawa Island. Let's go! Locked in. Guess I'm locked in. Yo guys, so 5 minutes mula dun sa port o sa pier ay mararating natin itong Magellan's Cross. Mula dun sa entrance nitong area ng Magellan's Cross ay makikita natin ito guys, may dambana rito or merong cross sa loob. Sapagkat ano ba ang kasaysayan meron sa Limasawa Island? Dito lang naman ginanap ang kauna-unahang misa sa Pilipinas na ginanap noong March 31, 1521 sa pangunguna ni Ferdinand Magellan ng isang exploration mula sa Espanya papunta rito. Yun, at mula sa ibaba ay makatayo dito guys, pero hindi na tayo sumubok dun sa 450 steps. Meron naman palang daanan dito ng motor at mararating natin ito, nasa likuran ko, ang Magellan's Cross dito sa Limasawa Island. So hindi lang pala sa Cebu merong Magellan's Cross, kundi rito rin sa Limasawa Island dahil dito nga ginanap ang kauna-unahang misa sa Pilipinas. What's living in my head? I see the riches of the world, I'm not impressed. Know that I'm far from perfect, but trying my best. Looking up to the sky, feeling grateful. Boy, I had to walk away from the fake road. Can't believe I'm still here on my way to. At isa sa mga pinupuntahan din dito ng mga turista guys ay ang Lagoon. Ayan, so nagpark tayo rito, ito yung parking area, tapos dun yung daan papuntang Lagoon. At bumili muna tayo ng turon kay Kuya Marshall. Yan, para may merienda tayo habang papunta tayo sa Lagoon. Dito tayo sa May Lagoon, let's go! Locked in, guess I'm locked in, I got this. And it's on my soul, guess I'm locked in. I'm locked in, guess I'm locked in, I got this. And that's on my soul. Itong Lagoon dito sa Limasawa, ang isa sa mga naririnig o madalas ko naririnig or mga binablog na ng mga pumupunta na rito. So tignan natin kung maganda ba at worth it ba na
puntahan itong lagoon dito sa Limasawa Island. Mula sa parking area guys ay around mga 2 minutes lang siguro ang lakaran at may makikita tayo ditong Welcome Island Lagoon Resort at doon tayo sa baba. Medyo matarik lang daw dito sa part na to. Kaya maghinahinay lang tayo. Buti na lang meron tayong turon na binili kay Kuya Marshall at kahit matarik ang kalsada or daan pababa rito sa lagoon ay enjoy naman part ng adventure dito. Let's go! Ayun, sobrang tarik talaga guys. Nakakatakot. Tapos malalaki pa yung mga hakbang kaya meron man namang railings kaya ingat-ingat lang. Tapos entrance fee, adult 50 pesos, mga bata, tapos senior tsaka PWD 40 pesos. At andito na tayo ngayon sa Limasawa Lagoon or Lagoon Resort at napakaganda rin talaga rito. Dahil ang isa sa mga makikita natin ay yung mga napakalinaw na tubig. Kahit medyo malalim na siya, makikita mo pa rin yung mga bato sa ilalim sa sobrang linaw. And then may mga rock formation din gaya nito. Ayun, tapos dito masarap or dun masarap mag picture taking dahil yung view ay sa pagitan ng dalawang bato or rock formation na yan. Yun. Habang nandito kami ngayon, sobrang dami lang ng mga turista o bisita. Sobrang ganda rin naman kasi talaga rito. Rest your eyes, weary from the day. Never mind, that's Welcome to the night. Sweat from your fear. There's no escape. A sound in the hole, curling into a ball. It won't go away. At dahil magagabi na, ito ang pinakamagandang spot na dapat puntahan ninyo, ang Badas Peak dito sa Limasawa Island. As in, makikita mo rito yung napakagandang sunset at nandyan guys sa likuran yung napakagandang sunset na yan. At makikita mo rin dito ang halos buong isla o probinsya nitong Limasawa Island. So andito tayo ngayon sa Badas Peak at ang dami rin pumupunta dito para magpa-picture syempre. Ayun, no? No friend of mine. I've come to rule your life. Renounce your claim, renounce your claim, renounce your claim control. Renounce your claim, renounce your claim, renounce your claim control. Renounce your claim, renounce your claim, renounce your claim control your brain. Renounce your claim, renounce your claim, the white hot. Yo guys, good morning sa ating lahat. At day 3 namin dito sa Limasawa Island at pupuntahan namin or last namin pupuntahan ay ang Dakdak Beach. Isa yun sa recommended na mga nababasa ko sa social media na destination dito sa Limasawa Island. So, ang oras ngayon ay 7:13 AM at para puntahan natin ang Dakdak Beach. Pa-Dakdak Beach kami, tapos after Dakdak Beach siguro mga 2 hours kami doon. Mga bandang 10:30 ay syempre doon na kami sa port or doon na tayo sa port para pauwi na or pabalik na ulit ng Padre Burgos sa mainland Leyte. Kung gusto nyong masulit talaga yung pagpunta rito sa Limasawa Island or kung baga gusto nyong malibot talaga,
mas maigi siguro kung 3 days kayo dito para talagang kapag pupunta kayo sa isang lugar o pag gusto nyong puntahan yung isang lugar, makakapag-stay kayo or masusulit nyo ng maayos ng ilang oras. So tulad namin, 3 days kami rito at hindi kami nag-haul sa oras na mga dapat puntahan kasi mahaba yung time at hindi kami nagmamadali na pumunta sa ganito, sa ganun. So last na pupuntahan natin ay ang Dakdak Beach. At ito, nasa kaliwa na natin ang Dakdak Beach. Yun. Ganda ng panahon, ang ganda ng umaga. Kung ako lang masusunod, ayoko pa talagang umuwi dahil sobrang ganda rito sa Limasawa. Nakaka-relax, nakaka-enjoy. So good morning guys, day 3 namin dito sa Limasawa Island at ang huli namin pupuntahan ay dito sa may Dakdak Beach. Ito yung isa sa mga recommended na mga nababasa ko sa social media na maganda raw, kaya tignan natin kung maganda ba talaga. Let's go! Let's go guys! Nada! Guys, mag-vlog ka kasi mo kat ada mga Ada! mag-unay yung mga gaman yung mga to. Ang kasi kay let's go guys, Mula sa entrance or dun sa mismong kalsada lang ng itong Limasawa Island ay ito lang, wala pang 1 minute ay makakarating na tayo dun sa mismong beach. So dito sa Dakdak Beach, pumunta kami rito dahil ito na yung last spot na pupuntahan syempre. At hindi na kami nag-rent ng cottage. Naghanap na lang kami dito ng mayroong punong kahoy or merong nyug dito or may puno rito na malilim. So pwede naman yun, pupunta lang kayo rito kung gusto nyo nang bumisita. Kahit hindi daw kayo mag-rent ng cottage, may mga part naman na malilim na pwede nyong upuan or tambayan kung ilan lang kayo or dalawa lang kayo or mag-isa ka lang. Yun, so hindi naman required na mag-rent talaga ng cottage. So ito, nakahanap kami ng pwesto rito na malilim. So dito na kami mag-i-stay muna. 2 oras na naman kami dito, then dahil mamaya-maya ay uuwi na rin kami. Yun, tapos may mga kainan dito guys may mga kainan naman dito sa Dakdak Beach. Kaya kung wala kayong baon, meron silang kainan doon or restaurant doon. And then meron din sila ditong mga rooms na pwede kayong mag-stay, mag-overnight, ganyan. So overall maganda rito, mag-relax din. Dahil ang maririnig mo lang talaga dito ay yung alon dito sa tabing dagat. Kaya at mahangin din sa parte na to. Kahit ngayon ay medyo mainit, syempre nasa tabing dagat ay mahangin pa rin. So tara, drone shot natin itong Dakdak Beach. Let's go. I've been going out of my way for us and I'm not okay. The sun ain't gon' shine all day. Can't wait to see it on your face. Girl, you know, gotta do better than walking out and dodging the surface. Every day I've been out praying my baby not hurt. Ay. All of the weather we doing, I promise it's worth it. Ay. Open the curtains, ay. Baby I'm certain. Ay. I want it all, we come in, it's a coupe, and we go ring it right back. Tell him, man, you know I'm shooting, ay. But I ain't never gon' slack. I had to study the map, I had to find where I'm at. The legend, the symbol of that. Symbols, I ain't gonna crash. Sa totoo lang, hindi ako gaano nag-expect na ganito kaganda ang isla ng Limasawa, sapagkat nagkaroon lang talaga ako ng interes na puntahan ito dahil sa ito ay isa sa pinakamakasayasayang lugar sa Pilipinas. Pero hindi lang pala kasaysayan ang may offer ng isla, hindi pati na rin ang magagandang katangian ito. Mula sa nakakamanghang mga tanawin, sobrang linaw at linis na tubig dagat, hanggang sa mga lokal na sobrang magiliw sa mga bisita. Kahit hindi ako nagsisi na napuntahan ko ito at siguradong babalik pa ako. Mountain climbing out of here, the big bunch of snow in my seat, it ain't the same no more. Salamat sa mga nakasama ko sa isang memorable na galang ito. Kina John Gabriel Sillar at Giselle Cinto, Kenneth Ranes at Jessamine Delphine Ranes. Surface. Every day I've been out praying my baby not hurt. Ay. Hanggang sa susunod na biyahe, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta. I-like yung video na to kung nagustuhan mo. Hanggang sa muli, paalam! Ay. I want it all, we come in, it's a coupe, and
and we gon' bring it right back. Tell him, man, you know I'm suited, but I ain't never gon' slack. I had to study the map, I had to find where I'm at. The legend, a symbol of that. Symbols I ain't gonna crack.